Okay, mga kababayan, saan man kayo naroon, mula Quezon City, ha? Hanggang Qatar, ha? Mula Davao hanggang Dubai. Alam nyo ba na dali po, gusto ko po kasi makita yung sarili ko. Ayan. Okay, hanggang Qatar mula Dubai hanggang Okay, mga kababayan, saan man kayo naroon, mula Quezon City hanggang Qatar, mula Davao hanggang Dubai, alam niyo ba na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay parang teleserye na puno ng plot twist. Isang araw, nag-oath ang mga senador bilang impeachment judges, tapos biglang ibinalik ang kaso sa House of Representatives. Ano ito? Korte o kulto? Sabi ni dating Senadora Leila de Lima, ngayon nandito si Attorney Lorna Capunan na tinuturing na kontrabida ng ilan na nagsabing unconstitutional daw ang ginawa ng Senado. Pero teka, bakit nga ba ganito kagulo ang politika natin? Tara, i-breakdown natin ito. No? Kamusta mga kaibigan? No? Welcome sa ating political deep dive kung saan tatalakayin natin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte mula sa mga akusasyon ng graft at corruption hanggang sa mga senador na parang defense attorneys daw ni VP. Bukod dito, pag-uusapan natin si Attorney Lorna Capunan at ang kanyang sinasabing betrayal ng Senado. Pero bago ang lahat, kung bagong viewer ka, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa US, Canada, Australia at saan mang sulok ng mundo. Ha? Kung gusto nyo suportahan ang content natin, mag-super thanks please na rin para naman makapagkape tayo habang inaayos ang gulo ng Philippine politics. Okay, ngayong araw susuriin natin ang dalawang panig ng isyung ito. Ang kampo ni VP Sara na sinasabing biktima ng political retaliation at ang mga prosecutor kabilang si Attorney Kapunan na iginigiit na kailangang magpatuloy ang trial para sa pananagutan. Magbibigay tayo ng fact-based analysis may halong kwento at kaunting biruan para hindi kayo mabore sa susunod na ilang mga minuto. Kaya buckle up mga kababayan sa Riyadh, Singapore at San Francisco. Let's dive into this political roller coaster. Okay, bakit mahalaga to sa inyo, no? Lalo na sa mga OFW, ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara, ito ay tungkol sa accountability, rule of law at kung paano ginagamit ang kapangyarihan ng Pilipinas. Sa Pilipinas, kung ikaw ay nasa UAE o Japan, ang mga ganitong issue ay nakakaapekto sa imahe ng bansa natin at ekonomiya na konektado sa inyong remittances. Kaya panoorin natin ito ng may critical na mata dahil ang laban na ito ay laban din natin. Okay, nung February 5, 2025, mahigit 200 kongresista ang nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na inakusahan ng betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes, particular na ang umano'y misuse ng 612 0.5 million pesos na confidential funds. Pero ang plot twist, ang Senado pagkatapos mag-oath bilang impeachment court noong June 10 ay bumoto 18-5 na ibalik ang kaso sa House para i-clarify kung constitutional ba ito. Ang dahilan, sabi ng mga kaalyado ni Sara, tulad ni Senador Bato de la Rosa, posibleng nilabag ang one-year bar rule na nagsasabing hindi maaaring magsampa ng higit sa isang impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero teka, may kwento ako. Isipin nyo para naglalaro ng basketball ang Senado at House. Ang House ang nag-shoot ng bola, ang impeachment complaint, pero biglang sinabi ng Senado, teka, foul yata, no? Ito, ibalik nyo muna sa referee. Ang tanong, lihitimo ba ang foul o delay tactic lang, no? Ang mga akusasyon kay Vice President Sara ay mabibigat, no? Isa, culpable violation of the Constitution. Sinasabing nilabag niya ang batas sa paggamit sa pondo, graft and corruption, ang 612.5 million confidential funds pesos daw ay hindi na ipaliwanag ng maayos. Betrayal of public trust, may mga nagsasabing hindi siya transparent sa kanyang tungkulin bilang VP at dating Education Secretary.
Okay? Pero sabi ni VP Sara, this is political retaliation. No? Sa isang pahayag sa Malaysia, sinabi niya na ang mga atake laban sa kanya ay cowardly at arrogant. No? Para bang sinasabi niya, kung may ebidensya kayo, ilabas niyo na. Huwag puro drama. Ano sa palagay niyo, mga kababayan sa Toronto at Tagum City, political witch hunt man to o may katotohanan ang mga akusasyon? Si Attorney Lorna Kapunan, kontrabida o katotohanan, no? Who is Lorna Kapunan? Si Attorney Lorna Kapunan ay isang kilalang abogada na madalas makita sa media, lalo na sa mga high-profile na kaso, no? Sa isyung ito, siya ang nangunguna sa pagsasabing unconstitutional ang pagbalik ng Senado ng impeachment case sa House. Sa isang episode ng Facts First, sinabi niya na ang Senado ay parang defense lawyers ni VP Sara na labag daw sa tungkulin nila bilang impeachment court. Sabi pa niya, pag nag-convene ng impeachment court, kailangan ituloy ang trial hanggang matapos ang ebidensya. Hindi pwedeng ipingpong lang pabalik sa House. Pero teka, let's be fair. Si Kapunan ay may punto ha. Ang Senado nga ba ay nagpapakita ng bias? Pero bakit siya ang laging vocal? May mga nagsasabi sa social media na parang siya pa ang may ganang ituloy ang kaso kaysa sa mismong mga prosecutor. Sa X, may mga nagsasabi ha, sa Kapunan ba ang abogado ng bayan o abogado ng politika? Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan sa Sydney at San Pablo City? Sa isang banda, tama si Kapunan na ang Senado ay may tungkuling ituloy ang trial. Ayon sa konstitusyon, kapag na-transmit na ang articles of impeachment, kailangan magpatuloy ang proseso. Pero sa kabilang banda, ang argumento ng mga kaalyado ni Sara tulad ni Senador Alan Cayetano ay may sentido rin, no? Kailangan siguraduhin constitutional ang proseso bago magtuloy, no? Kung nilabag nga ang one-year bar rule. Hindi ba't mas malaking gulo kung ituloy ang trial tapos inalify ng Supreme Court? Kwento ko lang, parang naglalaro ng chess ito, no? Si Kapunan gustong agad mag-checkmate, pero ang Senado parang nagsasabing, teka, legal ba yung move mo? Ang tanong, sino ang tama sa labanang ito? Ito ng legal na diskarte. Okay, nung June 10, no? June 10, 18, no? So, 23 senador ang bumoto pabor sa motion ni Senador Cayetano na ibalik ang kaso sa House. Ang 5 na tumutol sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, Risa Hontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. Si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni Sara ang unang nagmungkahi na i-dismiss ang kaso dahil daw sa constitutional infirmities. Pero ang tanong, bakit kailangan ibalik sa House? Sabi ni Senate President Chis Escudero, kailangan i-clarify ang House kung nilabag ba ang one-year bar rule at kung itutuloy pa ng 20th Congress ang kaso. Pero sabi ng mga kritiko, tulad ng Philippine Constitution Association, ang pagbabalik ng kaso ay hindi lang irregular, unconstitutional daw ito. Si dating Senadora Leila de Lima pa nga ang nagsabing ano ito? Korte o kulto? Sa Malaysia man o sa Makati, ang tanong ng marami, impartial ba talaga ang Senado? O may mga senador na naglalaro ng politika? Isipin nyo mga kababayan. At Angeles City, no? Yan. Okay, parang sinihan ang Senado, no? Ang mga senador suot ang kanilang maroon robes, no, na ayaw suotin ni na Senador Amy Marcos at Cynthia Villar dahil pangit daw ay parang mga artista sa isang drama. Pero sa halip na magbasa ng script, nag-improvise. Biglang sinabi, teka, ibalik natin ito sa direktor. Ang direktor, ang House of Representatives, pero ang plot twist, sabi ng House, kami na nga ang nagbigay ng script tapos ibabalik nyo pa. Ang nakakatawa, kahit nag-utang mga senador na magiging impartial, may mga nagsasabing parang defense team ni Sara ang ilan. Si Senador Bato halimbawa, no, parang si Bato the protector sa pelikula, lahat gagawin para i-save ang kanyang kaalyado. Pero seryoso, kapag ganito ang laban, paano natin mapagkakatiwalaan ang sistema? Ang impeachment, no? Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol sa confidential funds o sa one-year bar rule, no? Sa likod nito, may usap-usapan ng 2028 presidential election ang tunay na laban. No? Si VP Sara ay tinuturing na malakas na kandidato para sa 2028 at ang impeachment ay nakikita ng ilan bilang paraan para pigilan siya. No? Sabi ni Senador Amy Marcos, kaalyado ni Sara, ang impeachment ay isang political maneuver para i-sideline si Sara sa presidential race. Sa kabilang banda, no, ang mga prosecutor kabilang ang House
ay nagsasabing ito'y tungkol sa pananagutan. Sabi ni Congresswoman Franz Castro, ang impeachment ay para siguraduhin walang opisyal ang makakalusot sa batas. Pero aminin natin, no, sa Pilipinas, ang politika ay parang chess game na puno ng strategy. Ang tanong, sino ang tunay na manlalaro dito? Ang Marcoses, ang Dutertes, o ang mga abogado tulad ni Kapunan? Para sa mga kababayan natin, no, sa New York, London at Jeddah, mahalagang tignan ito sa global lens. Ang impeachment case ay nagdudulot ng uncertainty sa Philippine politics na nakakaapekto sa investor confidence at foreign relations. Halimbawa, ang mga business groups, no, tulad ng mga foreign chambers ay nananawagan na ituloy ang trial para sa transparency. Kung ikaw ay OFW sa Kuwait o Hong Kong, ang ganitong kaguluhan ay maaring magpababa ng tiwala sa gobyerno na nakakaapekto sa ekonomiya natin. Kaya naman, mahalagang suriin natin ito ng maayos, hindi lang bilang chismis kundi bilang issue may epekto sa bansa. Sa X, no, magkakahalong opinyon. May mga nagsasabi na kung walang ebidensya, bakit ituloy pang impeachment? May iba naman nagsasabi, kailangan managot si Sara, no, sa confidential funds. Ang mga protesta tulad ng sa EDSA Shrine noong January 31, 2025 ay nagpapakita ng galit ng ilang grupo, no, sa pagkaantala ng trial. Pero sa Malaysia kung saan nagpunta si VP Sara para sa Independence Day event, sinuportahan siya ng mga OFW doon. Kwento ko lang, parang piyesta ang social media ngayon, no? Lahat may opinion. Pero sino ang tama? Sa aming poll sa X, 60% ng mga sumagot mula sa Cebu at Canada ay nagsasabing dapat ituloy ang trial, habang 40% mula sa Davao at UAE ay nagsasabing political lang ito. Ano sa tingin ninyo? Mga kaibigan, no, sa Batangas at Bahrain, i-comment nyo yan sa baba. Bago natin tapusin, no, ang section na ito, no, mga kababayan sa Milan, Melbourne at Manila, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like at i-share at i-comment ang inyong opinion. Political ba ito o pananagutan? Kung gusto nyong suportahan ang aming content, mag-super thanks na rin please para naman makabili tayo ng masarap na kape sa Makati o matcha sa Japan. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magbigay ng mas malalim na pagsusuri sa mga isyong tulad nito. So ano nga ba nangyari, no? Ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay nasa limbo, ha? Ibalik sa House, ituloy sa Senado o hintayin ang Supreme Court. Si Attorney Lorna Kapunan ay may punto sa kanyang kritika sa Senado, no? Pero ang mga kaalyado ni Sara tulad ni Bato de la Rosa ay may sariling argumento rin, no? Ang mahalaga, kailangan manatiling transparent at impartial ang proseso para mapanatili ang tiwala ng bayan. Para sa mga kababayan natin sa Los Angeles, London at Lawag City, ang laban na ito ay hindi lang tungkol kay Sara o Kapunan, ito'y tungkol sa ating demokrasya. Mga kaibigan, salamat sa pagtsatsaga, no, sa ilang mga minuto na pagsusuri. Kung nag-enjoy kayo, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Zamboanga, Zurich at Dubai. I-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong content at i-comment ang inyong opinion. Sino ang tama? Si Sara o si Kapunan? Kung gusto nyong suportahan kami, mag-super thanks please no, para naman makapag-lunch tayo ng adobo sa Pampanga o sushi sa Tokyo. Hanggang sa susunod mga kababayan, keep questioning, keep engaging at ingat kayo saan man kayo naroon.